Purihin po ang Panginoon at isang pinagpalang araw sa lahat po ng ating mga live viewers. Sa lahat po ng ating mga ka-GMB, good morning. Beautiful. With God, life is beautiful. Sa Diyos, gaganda po ang ating buhay. So sa umagang ito, ituloy po natin ang ating paksang tinatalakay ngayong linggong ito. Dahil sineselebrate po natin ang Father's Day last Sunday, so ang ating tinatalakay ay patungkol sa lahat ng mga ama ng tahanan. Ang ating pong topic, tatay, ang tunay na VIP ng ating buhay. So sa lahat ng ating mga live viewers, maraming salamat sa inyong patuloy na pananalangin at pagsuporta ng ating programa. Part 2 po tayo ngayon. So ang ating tanong, bakit naging VIP si tatay? Sa mata ng mundo, pag sinabi po nating VIP or very important person, ang naiisip kagad natin ay mga politician, mga rich and famous, lahat ng mga sikat, mayayaman at maimpluwensyang tao. Subalit sa mata po ng ating Diyos, at mula sa kanyang mga salita, meron po tayong tinatawag na mga VIP sa ating tahanan. At ito po ay ang mga tatay, ang mga ama na tinatawag nating haligi ng ating tahanan. So balik-aral po muna tayo para sa lahat ng hindi nakapakinig last Tuesday ng part 1. So bakit nga ba natin tinatawag na VIP ang mga tatay? Number 1, sila yung mga tinatawag nating visionary leaders. They stand even when it is hard. Ang mga tatay ng tahanan ay tumitindig at tumatayo kahit sila'y hirap na. At ano yung kanilang tinitindigan? Ano yung kanilang tinatayuan para sa kanyang pamilya? Ang kanyang tinatayuan, ang kanyang tinitindigan, na ang kanyang pamilya ay madala niya na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos at sumusunod sa plano ng Diyos. So dalawang bagay po yung tinatayuan at tinitindigan ng isang tunay na VIP ng tahanan. For God's glory and for God's plan. So ngayon tuloy po natin yung part 2. Ikalawang katangian ng VIP na tatay, involved protector. Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment section, involved protector. Anong ibig sabihin? They fight the battles even when it is hard. They fight the battle even when they are tired. Sila yung mga tipo ng mga ama ng tahanan na lumalaban kahit sila'y pagod na. Kaya sa lahat ng mga tatay na nakikinig at nanonood ng Diyos, nanonood ngayon ng ating GMB, kapatid, kaibigan, alam ni Lord ang lahat ng iyong pinaglalaban. Anong sabi ng Psalms chapter 91 verse 4? He will cover you with His feathers. And under His wings, you will find refuge. Ang isang ama ng tahanan, hindi lamang tumitindi kahit sila'y pagod na. Ikalawa, sila po'y lumalaban kahit sila ay hirap na rin. Ano yung kanilang ipinaglalaban? Dalawang bagay po ang ipinaglalaban ng isang tunay na VIP na tatay ng tahanan. Pakisulat niyo po sa inyong comment section. Number 1, they fight for their family salvation. And number 2, they fight for their family sanctity. Ito yung kanilang iniluluhod. Ito yung kanilang tinutuhod sa harapan ng Diyos. Ito yung kanilang pinaglalaban kahit pagod na sila. Ipinaglalaban nila yung kaligtasan ng kanyang buong sambayanan. Dahil ang sabi ng Joshua 24:15, but as for me
and my house, we will serve the Lord. Ito ang pangarap. Ito po yung goal. Ito po yung divine assignment na nilagay ng ating Diyos sa puso ng bawat tatay ng tahanan. They will fight for their family salvation. Hindi lang para magkaroon ng magandang pinag-aralan, hindi lang magkaroon ng magandang tahanan o anumang bagay na material sa mundo. Una tigit sa lahat, ang ipinaglalaban nila ay kaligtasan ng kanyang pamilya. Sabi nga ng Biblia, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? So ito po ang unang ipinaglalaban ng isang involved protector na VIP ng tahanan. They fight for their family salvation. Pangalawa, they fight for their family sanctity. Kung talagang tayong lahat ay nakaranas ng kaligtasan ng Diyos, ang ikalawang bagay na pinaglalaban ng isang tatay na VIP ng tahanan, yung sanctity ng kanyang tahanan. Talagang inilulukod niya, ipinapanalangin niya, pinagsusumikapan niya, at ginagawa niyang lahat ng kanyang pamilyang nakatanggap ng kaligtasan ng Diyos ay lumakad din sa kabanalan ng Diyos. Anong sabi po ng Proverbs 20 verse 7? The righteous man lives a blameless life, and blessed are his children after him. Kaya sa lahat po ng mga VIP natin, mga tatay ng tahanan, na hindi lamang haligi ng ating tahanan, kundi haligi din ng ating kaligtasan at ng ating kabanalan. Kahit tayo po'y pagod na pagod, wag tayong titigil na ipaglaban natin ang kaligtasan ng ating pamilya at ang paglakad sa kabanalan ng ating pamilya. Tama o may tama? Tatay are silent warriors. Sila po yung mga talagang mga mandirigma natin na kahit pagod na sila, papasok pa rin yan. Magtatrabaho pa rin yan. Kahit ang dami nilang alalahanin, ang dami nilang mga kabigatan, ang dami nilang mga sariling problema, uunagin pa rin niya ipaglaban ng kaligtasan at paglakad sa kabanalan ng kanyang sambayanan. They faces battles silently. Kaya si tatay, kahit tahimik lamang yan, take note, isa siyang mandirigma. Hindi niya sinasabing meron siyang sarili at personal na laban, pero patuloy na lumalaban sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya, sa kanyang sambayanan. So sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga tatay nating VIP, marami pong salamat. Sa lahat po ng mga anak, kapamilya, kung meron kayong VIP na tatay, visionary leader, tumitindig kahit sila'y hirap na, involved protector, lumalaban, kahit sila'y pagod na, isang malaking bagay ang mapagpasalamatan po natin sila for being the silent strength behind every family victory. Naway napagpala po tayo ng salita ng Diyos at ng ating ikalawang bahagi na tinatalakay po natin na si tatay ang VIP ng ating buhay. God's willing, bukas po, araw ng Huwebes, itutuloy po natin ang part 3 ng ating VIP. So para po natin isummarize at i-recap, bakit naging VIP si tatay? Number 1, visionary leader. Tumitindig kahit siya ay hirap na hirap. Involved protector, lumalaban kahit siya ay pagod na. At bukas, ang ikatlong bahagi ng ating VIP na mga tatay, persistent provider.
nagbibigay kahit wala na. So kung tayo pong lahat ay pinagpala ng ating programa, kung tayo pong lahat ay pinagpala ng ating gawain ito, at nais po ninyong pagpalain at suportahan ang ating ministry, you can support our ministry through our GCash. Sa lahat po ng mga tatanong kung paano nyo po ito masusuportan, pwedeng panalangin, pwedeng sa ating GCash. Nakapost po yan sa ating screen, 0923-350-7276. At sa bawat pagtatanim at pagpapala at pananalangin, ito po'y nakatutulong na abutin po natin ang mga kaluluwa na silang lahat ay makakilala kay Kristo. Preaching the word to reach the world for Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, ito po ang inyong lingkod. Ito po ang inyong kaibigan, Bishop Efren Nadado, na nagsasabing, life without Jesus is a hopeless end, but life with Jesus is an endless road. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Shalom. Shalom.